Magandang araw po sa lahat. Si Pastor Charlie po ito ng Redeemer Baptist Church dito po sa Chicago. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid, gaya ng nasabi ko noon, hindi madali ang buhay malayo sa pamilya at sa ating bayan. Bilang mga OFW sa Romania o marahil ay nakatira na kayo dyan, marami sa inyo na dala ng lungkot, pangungulila, at pakipagsapalaran para sa kinabukasan. Madalas po pinipilit natin maging matatag sa labas, pero sa loob may mga gabi ng katahimikan na nakakaramdam tayo ng takot, pagod at siguro tinatanong natin, may plano pa ba kaya ang Diyos para sa akin? O kaya nakikita ba niya ang pinagdaraanan ko rito? At lalo na, bakit parang malayo siya? So, kaya nga tungkol diyan, gusto kong sabihin sa inyo ngayon, sa araw na ito, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos o hindi kayo nakakalimutan ng Diyos. At dapat natin isipin na kahit malayo tayo sa Pilipinas o sa anumang ating bayan, hindi ka kailangang mapalayo sa Diyos. Sa Biblia, may panahon din na ang mga tao ng Diyos ay nasa banyagang lupa. Nasa ibang lugar din sila. Gaya ng tekstong ibabahagi ko sa inyo, nasa exile sila sa Babylon. Malayo sila sa templo, malayo sa tahanan, at malayo sa dati nilang buhay. Pero alam nyo, doon nagsalita ang Diyos. Kinausap sila sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah. Sabi nga sa chapter 29 verse 11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa ikabubuti upang bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. At katulad nila, maaaring hindi nyo alam na tayo pala ay nasa spiritual na exile. Malayo sa Diyos, pagod sa buhay, at walang katiyakan kung saan tayo papatungo. Pero ngayon, sa araw na ito, gusto kong malaman natin, o malaman nyo, na nais ng Diyos na marinig niyong muli ang kanyang salita. Kaya nga nang ibinahagi ko sa inyo ng mga karaan, sabi dahil sa pakikinig, tumutubo ang pananampalataya na ayon po sa Romans 10:17. At sa pananampalataya, matatanggap natin ang biyaya ng kaligtasan. Isang bagong simula kahit nasa dayuhang lupa ka o tayo. Sabi po yan sa Ephesians 2:8-9. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang itanong, ikaw ba ay nasa ibang bansa pero malayo rin sa Diyos? O kaya ba, ikaw ba ay naghahanap ng kapayapaan, ng direksyon o ng katiyakan? Kaya nga, ang tanong ay, handa ka bang pakinggan ang tinig ng Diyos at hanapin siya ng buong puso? Ano man ang inyong kalagayan ay hayaan natin ang Diyos ang magsalita at nawa'y makinig tayo. Sapagkat ulitin ko, dahil sa pakikinig ay dumarating ang pananampalataya. At sa pananampalataya ay dumarating ang biyayang nagliligtas. Kaya nga sa Jeremiah 29:11-14, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga naliligaw at nalalayo o nawawala, right? Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, wika ng Panginoon. Mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa ikabubuti, upang bigyan kayo ng kinabukasan puno ng pag-asa. Tuloy po na natin. Kapag tumawag kayo sa akin, kayo lalapit at mananalangin sa akin, at diringin ko kayo. Hahanapin ninyo ako, at kapag hinanap ninyo ako ng buong puso, ako inyong matatagpuan, at ibabalik ko kayo. Yun po, Jeremiah 29:11-14. So, sa verse 11, makikita natin, may plano ang Diyos para sa atin. Ang Diyos ay hindi malupit, hindi siya galit, na naghihintay lang na parusahan tayo. May plano siya para sa atin. Ayun, isang planong puno ng pag-asa, di po ba? Yan ang sinabi na basa natin. Pero dapat malaman natin
na hindi mararanasan ang planong ito maliban kung lalapit tayo sa Kanya. Yun po ang sinasabi. At paano naman tayo lalapit? Ulitin ko, sa pamamagitan ng pananampalataya, Ephesians 2:8, at pananampalataya ay dumarating sa pakikinig sa Kanyang salita, Romans 10:17. Ulit-ulitin po natin yan, di po ba? Yun po ang sinasabi. Kaya kailangan tayo ay lumapit sa Kanya. Amen po ba? And then sa verses 12 to 13, makikita natin ang panawagan ng Diyos na lumapit ka o lumapit kayo sa akin. Hindi lang plano ang inaalok ng Diyos, kundi relasyon po. Sinasabi ng Diyos, tumawag ka sa akin. Ngayon din, manalangin ka sa akin. At ang papulay, hanapin mo ako. Maliwanag po yan. So kaya nga, kapag hinanap natin siya ng buong puso, ano mangyayari? Makikita natin siya. At sa gospel o ebanghelyo, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Yun nga sa Romans 10:13 sinasabi, ang sinumang tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. At ganoon din sa 1 Timothy 2:5, alam natin si Jesus ang tanging daan. Sabi siya ang tulay upang makalapit tayo sa Ama. Right? Yun po. Kaya kailangan ay marinig natin ang panawagan ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Yung sa verse 14 naman, sabi ito, right? Ipinangako ng Diyos ang pagbabalik at pagpapatawad. Ako'y magpapanumbalik sa inyo. Sa original na context, ito pangako sa Israel na ibabalik sila mula sa pagkabihag. Ngunit ngayon, pareho din sa Ebanghelyo, sa Gospel, ito rin ay mensahe sa lahat ng mga naliligaw at sa lahat ng bihag ng kasalanan. Ang Diyos ay handang tumanggap, handang magpatawad, at magpanumbalik ng buhay. So ulitin ko mga kababayan, kaibigan, kapatid, sa Romans 10:17 ulit, ulit-ulit na po yan ulit, right? Ang pananampalataya ay bunga ng patuloy na pakikinig sa salita. Sa Ephesians 2:8 and 9, ang kaligtasan ay biyaya, hindi gawa. Ito ay tinatanggap sa pananampalataya. And yung ating dinagdag ngayon, sa Jeremiah 29, verses 11 to 14, may plano ang Diyos. Pero, kailangan siyang hanapin at tawagin ng buong puso. At ang mangyayari, makikita natin siya na handang tumanggap at magpanumbalik. Kaya nga mga kaibigan o kababayan, narinig niyo na ang salita. Hindi pa magbabago yan, right? Narinig niyo na ang paanyaya ng Diyos na siya ay may plano para sa iyo at sa akin. Nais niya tayong maligtas. Nais niya tayong makasama, hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman. Pero kailangan ay tumugon tayo. Tanggapin natin. Right? Ibig sabihin, tumawag tayo sa Kanya. Manampalataya ka kay Jesus na siya lamang ang taging tagapagligtas at Panginoon. At tanggapin natin ang Kanyang biyaya. Yun po ang mensahe ngayon. God bless po. Hanggang sa muli. Bye-bye po. Salamat.